Naku po mga kababayan, Trillanes, nagkalat nga lang ba ngayong araw dyan sa kamera? Naku po no? Ito kasing si Atty. Panelo mga kababayan ay nag-share sa kanyang Facebook page na BPI Julia Vargas showdown nila ni Trillanes mga kababayan noong May 2, 2016 kabayan. Anya, kwentong kotsero na, kwentong barbero pa di umano kabayan. Naku po. Ikaw kabayan, anong masabi mo dito sa paglantad ni Trillanes dyan sa kamera kabayan? Okay, eto panoorin natin kabayan ha, si Atty. Sal. But what is important is that itong pinakamalaga rito, nagamon si Trillanes, nabuksan at tinanggap ang hamon. Tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Wait, noon, ngayon at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. Tapos, bago siya umalis, binigay niya ako ng affidavit. At ang sabi ni Senator Trillanes, sabi niya, Atty. Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Lalo po ako naniwala na kabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakilala daw siyang Joseph de Mesa. Yun daw Joseph de Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay de Mesa, narinig pa ni de Mesa double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tiningnan ko ngayon yung attachment niya. Pakita ko sa inyo, itong attachment niya. Marami yan. So tinanong ko, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan . Kung baga, tinipe lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. Di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. Naku po mga kababayan. Katulad to no, dyan sa kamera na inilabas si Trillanes mga kababayan, di po ba? Naku po. Naku, kaya napasabi na lang si Atty. Sal na kwentong kutsero na, kwentong barbero pa. Naku po kabayan. At eto, tingnan natin or panoorin natin mga kababayan itong kwentong kutsero ni Trillanes dyan ngayon sa kamera kabayan. Eto na. Mr. Senator, binanggit po ninyo sa paragraph din Sara Duterte at ang kanyang pamilya ay tumanggap ng Sara Duterte at 24 na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyong piso mula kay Samuel Sami Uy. Tama ho ito, hindi ho ba? Yes, Your Honor. Naniniwala din po kayo na ito pong mga milyon-milyong pisong ito dahil lang po sa ang nagbigay po niya na isa Sami Uy, galing po yan sa droga. That part of the affidavit of the Honorable Trillanes? Yes. Yes, Your Honor. Okay, you may proceed. Yes, Your Honor. Okay. Nakalagay po dito sa number 35 ng inyong salaysay ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at ng mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na nag-uugnay sa kanya kay Sami Uy at sa mga tinukoy na personalidad na sangkot sa droga o drug personalities ay lubhang nakababahala. Hindi lamang dahil ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din itong naglalagay ng malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay nabanggit po ninyo na malinaw.
Yes, Your Honor. Oo. Now, ang sabi rin po dito, sinabi rin po ninyo na may mga payouts nakalagay na pumasok po sa bank account ni VP Sara na nakakahalaga ng mahigit 22 million mula kay Sammy Uy. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. At ito lang po yung nakita namin na nakapangalan sa kanya na manager's checks. Pero pag titignan po natin doon sa Annex A na isinumite, yung mga pumasok po na malalaking mga deposito ay tumutugma din dito sa March or April tapos October. So, ang conclusion ko po dito ay nung una cheque ang ibinibigay pero kinalaunan mga bank transfers na. Kaya yun po ang personal conclusion ko based dun sa mga movements na nakita namin sa bangko. Pero ito po maliwanag kasi manager's check po ito na nakapangalan po sa kanila, mga miyembro ng pamilya. Ito po naman, Madam Chair, Senator, no? Hindi lamang droga, kundi nabanggit po ninyo sa number 25, si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Duterte na siya namang iniugnay sa mga kontrobersya ng family at Pogo. Gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Ito po yung nasabi nyo, di ba? Yes, Your Honor. Therefore, pinapaniwalaan nyo rin po ba na hindi lang droga, kundi Pogo rin? I believe so, Your Honor, kasi nag-diversify yung kanilang partnership nung COVID, nung malaking kinikita dun sa COVID, pati yung COVID, pinagkakitaan nila through the family, tapos nung yung Pogo, windfall din yung pasok, nag-diversify din yung grupo nila, Sammy Uy, Michael Yang, sa Pogo rin po, Your Honor. Gusto ko pong, Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang AMLAC kung meron silang mga record sapagkat nabanggit po ni Senator Llanes lahat ng mga bangko dito. So I would like to find out, maaaring paulit-ulit po ang mga katanungang ito, pero ito po yung napakahalagang malaman ng taong bayan. I'd like to find out from AMLAC kung natanggap po nila lahat ang mga bank records na ito na binanggit po ni Senator Trillanes. Honorable Abante, please be reminded that the subject matter of our subpoena for AMLA are not bank records, but AMLA report Yeah. on covered and suspicious transactions. I stand corrected, Madam Chair. Pero yun po yung katanungan ko, baka mayroon pong covered o suspicious transaction dyan sapagkat napakalaki po ng halaga na sinabi ni Senator Trillanes na ibinigay po ni Sammy Uy at ibinangko. Gusto ko rin pong malaman kung ito pong lahat ay nasa pangalan ni Vice President Sara. That is a question for AMLC, Honorable Abante. Unang-una po ay AMLC, yung mga bank transactions. Pangalawa po yung kay Senator Trillanes. The answer of the AMLC should be limited to what appears only in the report. Madam Chair, may I confirm whose transactions are we referring to? Because as part of the subpoena, we are only limited to disclose transactions of Vice President and her spouse. So for any other transactions, we are not, well, we don't have it with us and we cannot even disclose it because it's not part of the subpoena, Madam Chair. We defer to AMLC on that. The inquiries with the AMLC should be limited to the Madam subject Chair. matter of the subpoena. I am not fully convinced with the answer of the AMLAC on this. Yes, Honorable I would Abante, like to be but very much convinced on this, Madam Chair, because it is a serious talk. This is an impeachment complaint, Madam Chair, and we're not trying to make the Vice President guilty, but we are establishing probable cause in all of these proceedings, Madam Chair. can So, you make gusto ko your lang sabihin, question for I'm just- AMLC specific? Yes, gusto ko lang sabihin na hindi ako masyadong kumbinsido
sa binabanggit ng AMLAC ngayon. Yun lang po ang gusto sabihin. Okay. Pangalawa, yung pong tanong ko kanina kay Senator Trillanes. Opo. So, ito pong, nung pinofile namin itong si Sammy Uy, talagang siya ang tagabigay during the time ni Duterte. We have informants na nagsasabi na si Sammy Uy ang tagabigay talaga doon sa mga anak. Yung mga kinikita nila Michael Yang, so merong sosyo, may dividendo po. Yung bukod sa mga na-record sa banking system, meron din pong cash. So mabigat po yung naging partnership nila. Opo. So habang, Madam Chair, habang pinapakinggan ko po ang naging presentation at testimony ni former Senator Trillanes, I think it is important to put on record na ang narinig natin ngayon na hindi lamang haka-haka o mere accusation na walang basihan. Nakita po natin lahat ang ating nalaman dito. May basihan lahat ng sinabi ng resource person ngayon at bilang isang miyembro ng committee, ang takeaway ko dito ay simple lang. These are matters that deserve verification. Ang mga inilalahad ngayon ay nangangailangan ng mataimtim na pagsusuri. Hindi naman po natin sinasabi dito na ito na ang final conclusion. Hindi pa po. Subalit, may sapat na basihan para sabihin na kailangan pa itong suriin ng mas maigi. May I continue on with my manifestation, Madam Chair? You may continue, Honorable Abante. Gusto ko lang pong sabihin sa aking manifestation, bakit po kinakailangang sumipot ni Vice President Sara dito? Alam nyo, Madam Chair at my dear colleagues, ang hirap sa atin, kapag ordinaryong tao ang may kaso, arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya ay busy sa trabaho. Naniniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility: to act, to examine, to let the process move forward. Ako po, I am disappointed na wala ang ating Vice President. But I'm not surprised, Madam Chair. I'm not surprised. Pero mas maganda sana kung nandito siya sapagkat palagay ko nakikinig siya. Alam niya lahat ng pinag-uusapan dito. Oho. Now, the Vice President has shown a pattern. Matapang sa salita, pero umiiwas sa tanong. She is tough when speaking to media, when issuing statements, pero kapag haharap sa proseso, biglang nawawala. Madam Chair, this is not only about attendance. This is a preview of leadership. Sabihin ko ulit, a preview of leadership. Binanggit niya na gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pag siya Pangulo ng Pilipinas, hahayaan niya na pumunta lang sa media ang isang leader ng bansa upang sabihin ang mga bagay na ito kaysa siya ay humarap sa committee na siya nag-iimbestiga. A leader, Madam Chair, who avoids questions sends a dangerous message. That power is above accountability. Hindi pwedeng piliin lang kung kailang kasasagot. Public office demands transparency because, as the Constitution says, public office is a public trust, especially when the questions are quite serious. Now,
We have seen this before. Toughness directed at those who cannot fight back. Remember the sheriff Shipans. Matapang sa mga taong walang laban. Real leadership is tested when you face scrutiny, not when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. May mga summary of deposits din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Now, this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, hindi po ito chismis. Ito ay mga bank records na sinasabing similar sa hawak ng AMLC. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President, upang i-correct niyo kami. The simple life image, Madam Chair, sinasabi ninyo, Madam Vice President, na simple lamang ang buhay nyo, pero ang dami nyong abogado. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout mula sa isang tao na iniuugnay sa droga at sa pogo? Transparency is a must, Madam Chair. Ang sabi nga po, na sinabi ko na nung una kong manifestation dito, dalawang konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang biblical constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong. Oh, you are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot habang kami rito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. Yan lamang po ang aking manifestation, Madam Chair. Salamat. The committee notes the manifestation of the Honorable Abante. Honorable If I may be acknowledged after Kong Percy. Honorable Sendanya and then Honorable Mika Gonzalez. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon. Nasa siguro 8 oras na yata tayo ng conversation today. Pero sigurado po ako marami sa ating mga And kababayan. we have 2 more resource persons. Yes, Madam Chair, we'll keep it brief. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Magandang hapon, Your Honor. Dito po sa sa Annex A, sa inyo pong sinumpang salaysay, nandito po yung BPI Julia Vargas branch sa Ortigas. Ito po ba yung may confirmed na transaction dated February 25, 2010, similar to the transaction made by Sami Uy to Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte? I will check on that. Yung kay Sami Uy kasi account po niya yun na binigay niya na in-encash na manager's checks nila Sara Duterte and the other family members. Pero yung sa Julia Vargas, ito yung main account na joint ni Sara Duterte and ni Rodrigo Duterte, Your Honor. Maraming salamat po, Madam Chair, Mr. Senator. Kahapon po kasi nabanggit ko kanina, nag-deposit po ako
sa account na ito ng 448 pesos. So we'd like to request the Secretariat to kindly share and show to Senator Trillanes the deposit slip for him to confirm if this is the said joint account ni VP Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. Comsec, please approach Honorable Sendanya. You will be showing the deposit slip to Senator Trillanes for his confirmation whether the accounts are the same. The deposit was made yesterday, April 21, 2026, and the amount was 448 pesos. Yes, I confirm, Your Honor, na this is the same account of the Sara and Rodrigo Duterte. Would you like to submit the deposit slip to the committee to form part of the records of our proceeding? Would like to submit the said deposit slip to the committee as part of the proceeding for today. Comsec, kindly receive the deposit slip. Madam Chair, Mr. Senator, can you confirm kung dito po ba sa BPI Julia Vargas na account na ito pumapasok? Ito pong drug money ni na VP Sara at former President Rodrigo Duterte. Ito po ang main account na nakita ko na pinagdadaluyan ng malalaking mga deposito. So yan po ang aming conclusion, Your Honor. So initially, from 2011 to 2013, noong mga panahon na yun, every 6 months, cheque ang ini-issue ni Sami Uy sa bawat miyembro ng pamilya. But at some point, nag-shift sila doon na lang sa inter-branch transfers, Your Honor. So, pero makikita nyo pa rin, the same dates and months nagpapasok po ng pera, Your Honor. Thank you, Mr. Senator. Madam Chair, for the record po, Mr. Senator, kung atin pong susumahin, magkano po kaya yung pumasok na pera mula po dito kay Sami Uy at doon pa sa ibang mga sources pagdating po sa usapin ng drug money? Ano pong estimate natin? Or kung may total po ba kayo, kung i-add natin ito? Is it part of your affidavit, Senator Trillanes, the total amount? Yes, the total amount with the checks, 181 million, Your Honor. Pero yung sa main account, yun yung 2.4 billion pesos. Kung ang conclusion ko personally is dito pumapasok yung Sami Uy dividends. So that's the whole thing, Your Honor. But that is my conclusion, Your Honor. Again, Madam Chair, Mr. Senator, magkano po ulit? Bali 2.4 billion pesos yung pumasok sa mga accounts ni Sara Duterte and Digong Duterte, Your Honor. 2.4 billion Billion pesos. pesos. Madam Chair, just a very brief manifestation to cap this questioning. Sa impeachment hearing na ito, ang dami pa rin naiwan na tanong ng taong bayan. Marami pong nasagot mula kanina umaga hanggang ngayong hapon, pero mas marami po yung malalalim na tanong. Gaya ng, kung nagbigay ang isang alleged drug lord ng 100 milyong piso o pwedeng bilyong piso pa sa mga Duterte, ano po kaya ang kapalit? Again, kung sila ay tumanggap ng milyon o bilyong piso mula sa isang drug lord, ano po kaya ang kapalit? Pero po, itong tanong na ito, we can answer at patuloy natin sasagutin in the future. Pero ang sigurado ho tayo ngayon, ito ang sure tayo, walang nag-reflect na bilyong-bilyong piso sa SALN ni VP Sara. With this sworn testimony and AMLC's report, sana sapat na ho ang batayan ng House of Representatives. Sapat na. We have already established enough probable cause in this impeachment case against the Vice President. Dapat po sagutin ito ni VP Sara sa Senado at dapat po siyang managot sa taong bayan. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Now we recognize the Honorable Mika Gonzalez. Thank you, Madam Chair. So given that we have 2 more resource persons, I will just make my questions very brief. No, I would like to address my question to former Senator Trillanes. No, Senator Trillanes, nag-file po ba kayo ng complaint laban kay VP Sara before the Office of the Ombudsman?
Yes, Your Honor. Nag-file kami last January and it's part of the annexes na isinubmit po namin sa Committee Secretary, Your Honor. Thank you, Madam Chair. Pangalawang tanong po, ano po yung relasyon ng salaysay ninyo ngayon versus po dun sa final yung complaint sa Ombudsman? Ang paniniwala ko po kasi, ang impeachment is basically administrative in nature. So ang penalty niya is only removal from office. Pero yung final namin po na criminal complaint, ito po may penalty ng pagkakulong. Although yan po ay magiging desisyon ng Ombudsman kung ipopursue niya yung investigation at kung matuloy po yung conviction dito sa impeachment case, Your Honor, ay pwede nang isampa yon sa Sandigan Bayan pagka natapos na po yung investigasyon po doon. So, kwan po siya, it can go hand in hand, Your Honor. Thank you, Madam Chair. Last question na po. Gusto ko lang po itanong kaya sa ating resource person na Senator Trillanes, pareho lang po ba yung ebidensya na sinabmit po ninyo sa Ombudsman doon po sa annexes ng inyong affidavit na pinasa po dito sa House? Hindi po. Kasi doon po sa final namin sa Ombudsman, may graft cases yun, graft and plunder cases. So ibang body of evidence po ang sinumiti namin. Pero galing din po karamihan dito doon sa investigasyon ng Quadcom at ng Committee on Good Government po ng House of Representatives. So yon iba po ang focus noon. Dito po itong ang naging primary role is yung sa ill-gotten wealth at yung involvement nila sa illegal drugs, Your Honor. That will be all. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable sir. Gonzales. Salamat po, Your Honor. I think we have raised more than enough clarificatory questions to our resource person, former Senator Sonny Trillanes. At yun na nga po mga kababayan, no? Naniniwala ka ba sa kwentong gotsero dyan ni Trillanes, kabayan? Pambihira. Gagawin talaga nila lahat mga kababayan, no? Para lang masira ang pangalan ng mga Duterte at itong si BP Sara ay ma-impeach na nila or mapatahimik na nila ng tuluyan, kabayan. Grabe, iba mga kababayan, no? Tila yung AMLAC, naku po, nakatanggap pa rin yun ng malit. Yeah, biro lang yun mga kababayan, ha? Pero napag-alaman natin mga kababayan na bago pala yung kanilang sekretary dyan sa AMLAC, yung nagsalita kanina dyan mga kababayan, ay naku po, tila kahalili pala yun. Ngayong April lang mga kababayan. So, mukhang pinaghandaan talaga nila, no? Pambira. Po, ikaw kabayan, anong masasabi mo dito sa pinagkakalat ni Trillanes? Ikomento nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan. Mag-ingat po kayo palagi at syempre, huwag magpaninlang, kabayan.